Babantayan na ng COMELEC ang mga ikinakasang political survey na pwedeng maka-impluwensya umano sa mga botante. Maglalabas din sila ng guidelines kaugnay naman sa paggamit ng mga celebrity o influencer sa pag-endorso ng kandidato. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa 11 ng Pebrero na ang simula ng campaign period ng mga tatakbong senador at party list. Kaya pinag-aaralan na ng Commission on Elections o COMELEC kung paano babantayan ang wastong pagdedeklara ng mga kandidato ng gagastusin sa pangangampanya. Isa sa tinitingnan ang pagkakaroon ng celebrity o kaya ay influencer na mag-endorso sa kandidato. Hindi raw kasi agad-agad natatanggapin ng COMELEC ang madalas na dahilang libre ang kanilang serbisyo. Kung nabayaran sila, kailangan din nilang magbayad ng kaukulang tax. At yung kandidato o partido, kailangan ideklara ito sa kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na isa sa publiko raw ng COMELEC. Sa ilalim ng batas, 3 piso lang kada rehistradong botante ang pwedeng gastusin ng national candidate na may partido. 5 piso kada botante naman ang pwedeng hiwalay na gastusin ng isang political party. 5 piso kada botante rin ang pwedeng gastusin ng independent national candidate. Kung makakapag-avail kayo ng influencers, di magbayad lang ng tamang buwis o i-report lang sa COMELEC para lang alam namin magkano ang ginastos. Compliant pa ba sila sa 3 piso o 5 piso as the case may be na pinoprovide ng ating batas. Maglalabas daw sila ng guidelines ukol dito sa lalong madaling panahon. Tinitingnan din ng COMELEC kung paano mababantayan ang mga political survey na maaari ring maka-impluwensya sa mga botante. Mukhang walang compliance doon sa decision ng Korte Suprema, lalo't ang pag-uusapan ay pag-reveal sino ang nag-komisyon, saan kinuha yung mga respondents, ano ang mga parameters ng mga questions, at the same time, ano ang scientific basis o yung mismo sa paano nag-arrive sa mga data. Kaugnay pa rin sa eleksyon, pumirma sa Memorandum of Understanding ang COMELEC at TikTok para labanan ang pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media app. Naglunsad din ng TikTok ng election center na matatagpuan sa app nito kapag nag-search ang users ng impormasyon kaugnay sa eleksyon. Pumirma rin ang COMELEC ng Memorandum of Agreement kasama ang National Commission on Indigenous Peoples para mapalakas ang pakikalahok ng mga katutubo sa eleksyon at maprotektahan ang kanilang karapatan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.